Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. I can still remember ang isang pagkakataon na ang aming teacher ho nung elementary ay nagbigay ng isang special quiz. And ito ay special quiz sapagkat special yung haba nung quiz. Kung ikaw ay elementary, yung 1 to 50 ay isang napakahaba na quiz para sa isang elementarya. Naalala ko ho, nung binigay sa amin yung test papers, ang bilin ng aming guro ay basahing mabuti yung panuto o yung instructions na dapat gawin. Pero kagaya ng nagiging kaugalian ng marami, ay titignan agad yung test papers and then sasagutan agad yung mga katanungan. And it was very obvious, it was multiple choice. Letter number 1, may tatlong choices, letter A, letter B, letter C, and you will choose the right answer from those choices. At lumipas ang maraming mga minuto, meron lamang kaming 45 minutes para gawin ito. And nakakagulat sapagkat meron akong mga kaklase na nakakatapos agad. Pero karamihan ay matagal ang inabot para makatapos. Well, sad to say, marami ang bumagsak doon sa test ho na yun. Sapagkat una, hindi namin alam yung nilalaman. And then pangalawa ay yung katotohanan na marami ang hindi nakinig sa instruction. Marami ang hindi nakinig sa sinabi ng guro. Or particularly doon sa panuto or sa instruction na nilagay doon sa test paper. Ang sabi doon sa instruction, read the instructions carefully, consider the questions, and then answer only the last question. Ang sasagutin lang ay yung kahuli-hulihang tanong. Kaya pala merong mga natapos ng maaga. At yung mga nagpumilit sagutan yung 50 na tanong or items ay siyang bumagsak because they did not obey or they did not hear and obey yung pinaka-instruction. Well, kaya ako sinabi huyaan sapagkat sa atin bilang mga mananampalataya ay we are called as the people of the book. Tayo ay mga tao ng libro. Particularly, walang iba kung hindi ang aklat ng salita ng Diyos. We hold to sola scriptura na ang tanging basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Na ang maaaring magtali sa konsensya ng Kristiyano ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. That's why it falls upon us, mga kapatid, to really give serious attention sa sinasabi ng salita ng Diyos. Na kinakailangan na tayo ay tunay na makinig ng mabuti at unawaing mainam at basahin palagian at i-apply sa ating mga buhay ang mga katotohanan at mga kautusan ng Panginoon. At dito sa awit na atin hong bibigyang pansin ngayong hapon ay makikita natin yung halimbawa hindi nung mga nagbasa talaga ng instruction and then sinunod, kung hindi halimbawa nung mga hindi nagbigay ng panahon dun sa instruction at sila ay sumuway. And that's none other than the people of Israel. So ito ang ating message this afternoon. God's people. God's people genuinely worship, obey, and are blessed by the Lord as they hear and apply His word. God's people genuinely worship, obey, and are blessed by the Lord as they hear and apply His word. Ang mga tao ng Diyos ay tunay na sumasamba, sumusunod at pinagpapala ng Panginoon sa kanilang pakikinig at pagtupad ng Kanyang salita. Tayo muna ay manalangin bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupurit, pinapasalamatan ka. O Diyos, lalo't higit, una sa lahat, sa dakilang kaligtasan na meron kami kay Kristo at sa katotohanan na ibinigay mo sa amin ng banal na Espiritu. At gayon din salamat sa iyong biyaya na binigyan mo kami ng basihan ng aming pananampalataya at pamumuhay. Walang iba kung hindi ang iyong salita. O Diyos, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng uhaw at gutom sa iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng
Ikiling mo ang aming puso sa iyong mga kautusan. At nawa, O Diyos, maging kagaya ng mga awit, masambit namin, Panginoon, oh, how I love your Lord. It is our meditation all the day long. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo ang iyong salita ngayon sa buhay namin bilang paalala, bilang hamon, at lalo't higit, Panginoon, kung meron mang mga kasalanan, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita para expose ito at daling kami sa pagsisisi. O Diyos, Ikaw po nawa ang maitaas sa aming kalagitnaan at gayon din, Ikaw, Panginoon, ang magligtas sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At lahat ng ito'y dalangin namin in Jesus' name. Amen. Well, ito hong awit, itong na ating binasa, Psalm 81, ay magbigay muna tayo ng kaunting background. Malinaw ho dito na ang authorship ay ibinigay kay Asaph, to the chief musician, upon Gittith, a psalm of Asaph. At hindi ito yung first na psalm na pinag-aralan natin na si Asaph ang author. There have been multiple of psalms na ating pinag-aralan. Walang pinaka-genre ng awit na ito. Again, merong iba't ibang awit. Merong mga, sa panahon natin, may mga love songs, may mga acoustics and so on. Pero ito, ang genre niya is a festal psalm. Pag sinabing festal psalm, this is a psalm na most of the time ay inaawit tuwing may festivities. Tuwing may mga sa Tagalog ay piyesta. Well, hindi katulad ng piyesta na ginagawa dito sa ating bayan, pero may mga partikular na mga tinanging araw ang Panginoon sa kalendaryo ng mga Hudyo na meron silang mga pagdiriwang at meron silang mga bagay na inaala-ala. Now, makikita ho natin sa awit ho na ito, pwede itong ma-divide sa dalawang grupo. Una ay ang panawagan sa pagsamba sa Panginoon, and then pangalawa, makikita natin ay yung panawagan sa pakikinig sa Panginoon. Panawagan sa pagsamba sa Panginoon at panawagan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakita ho natin na, as we have said, this is a festal psalm at ito'y tumatawag sa mga tao na sumamba sa Panginoon, verses 1 to 3. And it is most probably a psalm particularly sung during the Passover feast. Inutos ng Diyos, kung naalala nyo ho, bago lumabas sa Egypt ang mga Hudyo, ay nagkaroon sila ng Passover meal. At taon-taon, inaalala nila ito bilang paggunita sa ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. Makikita natin yung ebidensya niyan sa Psalm 81 verse 4. Ang sabi, "For this was a statute for Israel and a law of God of Jacob." So itong pag-oobserba, itong pagpupuri sa Panginoon at pag-oobserba ng feast ay inutos ng Panginoon. Verse 5, "This He ordained," ito daw ay inordain niya, inutos niya, "in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt." So again, this is connected doon sa panahon na nasa Ehipto pa sila at sa panahon na inilabas sila ng Panginoon mula doon. Verses 6 to 7, makikita natin ang rason binigay ng Diyos kung bakit kailangan siyang sambahin. And yung second part ng awit nga nito, as we have said, ay umaaktong parang sermon, parang pangangaral. Yung una ay panawagan sa pagsamba at yung pangalawang part ay parang pangangaral sa mga tao na pumalya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Namely, ito lang iba ito kung hindi ang bayang Israel na naging disobedient sa Kanya, who failed to hear God's word. At makikita ho natin yung mga bagay na what could have been if they had, I should say, heard God's word and obey God's word. And again, madalas nating masasabi ho sa ating pag-aaral ngayong hapon ay pakinggan ng salita ng Diyos, pakinggan ng salita ng Diyos, at hindi lang ito basta yung mechanical na pakikinig ng salita ng Panginoon, but to really to listen and apply, to listen and obey the word of God. At makikita ho natin na dito talaga, ika nga, all this hinges upon the truth ng kanilang pakikinig o yung kanilang gawain ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Well, napakahalaga ho ng pakikinig. Sabi ni Apostol Pablo, faith cometh by what? Hearing, and hearing by the word of God.
Ang ating Panginoong Hesukristo mismo sa kanyang mga pangangaral, maraming mga pagkakataon na tinatapos niya ito sa pagsasabi. For example, sa Matthew chapter 11 verse 15, ang sabi ni Jesus, "He that hath ears to hear, let him hear." Or sa Mark chapter 4 verse 23, "If any man have ears to hear, let him hear." Kung ikaw ay may tainga para makinig, hindi lang ito pumapatungkol sa physical na kakayahan na makapakinig at makasagap ng tunog, kung hindi to be able to understand. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na ito'y maunawaan, pakinggan mong mabuti. Bigyan mo ng atensyon ang salita ng Diyos. So napakahalaga ng pagbibigay ng panahon, pagbibigay atensyon ng pakikinig ng salita ng Panginoon. So tingnan muna natin, una, hearing God's Word, and God's Word calls us to worship. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, at tinatawag tayo nito sa pagsamba. Verses 1 to 7. So tingnan natin ang verse 1. "Sing aloud unto God our strength. Make joyful noise unto the God of Jacob." So these are parallel lines sa Jewish literature. Isa ito sa madalas nating mababasa sa Psalms and even sa book of Proverbs, that parallel lines are lines that saying the same thing in a different way. Ito ay sinasabi ang parehong bagay sa magkaibang paraan. Dito makikita natin the two lines are saying the same thing in different ways. Una sabi, sing aloud. Doon sa pangalawang line, make a joyful noise. Sa unang line, unto God our strength. Sa pangalawang line, unto the God of Jacob. So it's saying the same thing through different ways. Isa ito sa mga paraan para magbigay ng emphasis. Isa ito sa paraan para magbigay ng maging madali sa alaala itong mga awit na ito. Ang makikita ho natin dito is that the people are called, yes, even commanded, to sing aloud. Nang umawit ng may kalakasan, umawit ng may pagpupursige, to exert effort, to be much animated, or even energetic and lively in their worship of God. Nahandon yung engagement ng buong pagkatao sa pagsamba sa Panginoon. Hindi lamang yon, to make joyful noise, to make festive, jubilant noise. Nahandoon yung masaya. Nahandoon yung buhay na ingay. Again, hindi natin madalas incorporate yung ingay sa, hindi ito basta ingay na parang magulo, kung hindi ito ay bumapatungkol sa organized music. Hindi lang ito basta maingay na parang noise pollution. Kung hindi ito ay pumapatungkol sa organized na music na malakas na ito ay nakaturo o naka-aim para luwalhatiin ang Diyos. At ang gusto ko lang munang kunin yung ating atensyon sa katotohanan na ito, na tinatawag tayo ng salita ng Diyos to a lively, energetic, jubilant worship. Nahandun yung buhay sa pagsamba. Nahandoon yung energy sa pagsamba. Now, and I'm not saying na kailangan nating parang maging katulad ni Mr. Pure Energy para sa ating mga pagsamba. Sino yung Mr. Pure Energy? Si Gary V. I'm not saying na dapat para kang kitikiti na talagang hindi mapakali sa iyong upuan, pero ang punto ho ay ito, marami sa panahon natin ngayon ang ini-equate ang holiness to dryness in worship. Banal kapag dry. Marami ang nag-equate ng faithfulness in worship to dullness in worship. Slow and gloomy is equals to being holy. And that is not the case. Now, muli, wala itong kinalaman, mga kapatid, primarily sa nota o sa instrumento na ginagamit na dapat ay merong mga drums para maging masaya. Madalas, mga kapatid, mga kaibigan, kahit ano ang saya, kahit ano ang sigla, ang worship sa marami ay nagiging ritual na lamang na kanilang sinusunod ang programa. At wala ang buhay. Madalas,
Ang nangyayari, tumayo po tayong lahat at tatayo, umupo po tayo at uupo, mauupo at tatawagin tayo sa offering at mag-o-offer, tatawagin tayong manalangin at mananalangin at tatawagin tayo para makinig ng salita ng Diyos at makikinig, and then repeat it again next Sunday. It has become to many, listen po, worship has become a dead routine. At napag-aralan ho natin to sa Sunday school when we went through that, we studied about worship, na ayaw ng Panginoon na ang pagsamba ay patay, na ayaw ng Panginoon ng pagsamba ay outward routine na lamang. Muli ho, hindi ho ito paingayan. It may be na ikaw ay nahandoon yung mabigat na damdamin at luha, pero tunay kang sumasamba sa Panginoon. Dahil nahandoon ang puso, nakatuon ang iyong isip, at engage ang iyong buong pagkatao sa pagsamba sa Diyos. So tinatawag tayo ng awit na ito sa isang buhay na pagpuri sa Panginoon. This psalm is calling us to a vibrant and energetic worship. So muli, hindi yung energetic dito, hindi lang basta panglabas, hindi lang basta yung mabilis, kundi merong buhay. And what gives the energy in worship is not the atmosphere, or hindi rin naman yung nakakita ako ng church kapag yung pastor ay tahimik, tahimik ang buong church. Kapag masaya yung pastor, masaya rin ang buong church, na para bang yung atmosphere ng pastor ang magdedetermine. Again, ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating pagsamba ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. But we as believers must come prepared. We as believers must come prepared to worship God in spirit and in truth. At nawa, tumugon tayo sa panawagan, sing aloud unto God our strength, make a joyful noise unto the God of Jacob. Sa Psalm 100, isang daang awit, verse 1, ang sabi, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So muli, tinatawag tayo sa isang buhay na pagsamba sa Panginoon. So, sa Psalm 81 verse 2, usad ho tayo, take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp and psaltery. Verse 3, blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. Again, itong verse number 2 and 3 ay hindi inspired list ng mga allowed instruments para sa church. Saan tayo kukuha ng harp? Kailangan natin ng horn, at hindi yan yung horn na kagaya ng mga trumpet sa panahon natin ngayon. Muli, ang punto lang ho dito, napakaganda nung sinabi ho ni Brother Noel Espinosa nung kami nag-aaral about church and worship, music is an instrument. Music is a vehicle. Ang destination mo ay worship, yung music ay maaaring magsilbing vehicle to help you get there. Magiging tulong. And that's a good philosophy. Ayaw natin na maging diversion ang music, maging detour na dahil sa sobrang ingay naman at sa sobrang performance level naman ay rather than worshiping God, na detour tayo in just entertainment inside the church. So again, ang punto lang ho ay nahandoon ang paggamit ng mga kagamitan, at nahandoon ang pagiging skillful mastery in using these instruments. Kung naalala nyo ho, when we studied about worship, isa sa mga binigyan natin ng pansin ay yung pagkakaroon ng kahusayan. Yung pagiging bihasa, I think that's the word. Pagkaroon ng pagiging bihasa o pagsusumikap na maging bihasa at mag-improve sa mga instrumento o sa anumang mga kagamitan na available sa atin para sambahin ang Panginoon. Sa Psalm 33 verse 1 ang sabi, Psalm 33 verse 1, rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright.
mabuti daw, maganda daw, bagay sa matuwid ang pagpuri sa Panginoon. Verse 2, praise the Lord with the harp, sing unto Him with a psaltery and an instrument of 10 strings. Verse 3, sing unto Him a new song. Take note, play skillfully with a loud noise. Again, yes, hindi nakadepende sa skills, pero hindi baliwala ang skills. Kailangan nating pag-inamin anuman yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon as we utilize that to worship God. Well, pagdating sa verse number 13, nang sabi, Psalm 81 Psalm 81 verse 3, blow up the trumpet, kailan daw? In the new moon, in the time appointed on our solemn feast. And as we have pointed out, higit sa malamang, this is the Passover feast na inutos ng Diyos na iobserba ng bayang Israel taon-taon. Pero mula malinaw sa salita ng Diyos sa bagong tipan na tayo ay hindi nasakop nito. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 16, Colossians chapter 2 verse 16, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or the new moon or the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So muli, we are not anymore to celebrate the Passover meal. We are not called anymore and under obligation anymore na i-celebrate yung mga festivities na binutos ng Diyos doon sa lumang tipan. Pero para sa atin ng mga Kristiyano, particularly bilang mga mananampalataya ngayong bagong tipan, ay merong inilaan na partikular na araw para sa Panginoon. The Lord's Day. At nakita natin yung halimbawa ng New Testament, ng early New Testament church, how they gather to worship God, to listen to the Word of God, to praise God, and to celebrate the Lord's Supper. At ito yung halimbawa at gawain na ating sinusundan. Acts 20 verse 7. Acts chapter 20 verse 7, ang sabi ni Luke ay ito, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So that's the example that we have in the Bible. Yes, hindi na tayo nagse-celebrate ng mga new moon and ng Passover feast. But we are commanded to come together na wag nating pabayaan ang pagtitipon natin sa unang araw ng linggo, sa araw ng Panginoon, the Lord's Day, to celebrate the Lord's Supper, to hear the Word of God teach and preached, to fellowship kasama ng mga kapatiran. Ito ang obligasyon natin bilang mga mananampalataya. Nawa ay masumpungan tayo na nagsusumikap na gampanan ito, magsusumikap na maging present sa mga gawain bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Why? Well, sa lumang tipan, sa mga Hudyo, ang sabi sa verse 4, for this was a statute for Israel and a law of God for Jacob. Inutos to ng Panginoon. Wala na tayong time, hindi natin i-spend yung time para balikan doon sa Exodus at sa mga utos ng Panginoon sa Deuteronomy kung saan inutos niya na talagang gawin at ganapin yung taunang pag-alaala dito sa Passover meal na ito o sa Passover feast na tinatawag. Pero ito ay kautusan na ibinigay sa kanila. Verse 5, this he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. So muli, God commanded the feast of the Passover to be observed, to remember kung paano sila tinubos ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Egypt. At ang sabi ng salita ng Diyos, kailan daw yan? When He went out through the land of Egypt. At yung word na He ay yung same He dun sa first, that this He ordained. Ang Diyos sa verse number 4, this is the God of Jacob and is the God of Joseph who ordained this when He went out through the land of Egypt. Now, pag nagbasa ho kayo ng mga commentaries, kailan ito?
Well, maaaring ito daw ay pumapatungkol doon sa kabuuan ng panahon na ibinigay ng Diyos ang 10 plagues sa Egypt. Or, mas marami nagsasabi na higit sa malamang ito ay pumapatungkol sa panahon yung pinakahuling plague na kung saan ang Diyos through the angel of death ay bumisita doon sa land of Egypt. Kung saan prepare ng mga Hudyo ang Passover lamb na pinatay nila ang isang tupa at yung dugo ay ipinahid sa mga hamba ng pinto. At when ang sabi ng Panginoon ay pag nakita yung dugo na yun, is the angel of death will pass over them. Now, merong isang sentence o merong isang phrase dito mga kapatid na aminado ang mga theologians na mahirap interpret. And sabi din sa verse 15, "This he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not." Ano yun? Parang out of nowhere, biglang kung saan na ako'y nakapakinig ng lengguwahe, ng literally, doon sa Hebrew word ng labi, o sa panahon natin ngayon, ng dila, ng lengguwahe na hindi ko nauunawaan. Now, mabilis ang mga theologians na sabi, it cannot be God. Hindi maaaring ang Diyos ito sapagkat alam niya ang lahat ng lengguwahe. At nagkakaisa ang maraming mga theologians na higit sa malamang, itong ay na ito ay tumutukoy kay Asaph. Or tumutukoy ito kay Asaph na kung saan pinepersonify niya ang buong bayang Israel at ang sabi niya, I heard a language that I understood not. Saan? Doon sa Egypt. Merong salita sa Egypt na hindi ko nauunawaan. At isa sa mga best na maaaring pwede nating masabi na ibig sabihin ito, this is in contrast sa kautusan ng Diyos na inutos sa kanila na kanilang naunawaan. Egypt being a polygamist, being a polytheist na bansa, being a polytheist na city, ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang mga tao ng Diyos, ang Israel, ay tinawag ng Diyos to worship the only one and true God. So itong kultura, itong buhay, itong gawain, itong style ng pamumuhay at maaaring mga kautusan doon sa Egypt is something that they should not do and take heed. Hindi nila ito dapat bigyang pansin. Hindi nila ito dapat unawain. Sa madaling salita, dapat nila itong baliwalain sapagkat ito ay laban sa utos ng Panginoon. So this is said in contrast to God's word which they understood sa utos ng Panginoon para sa kanyang bayan. Sa John chapter 10, makikita natin ang katangian ng mga mananampalataya o ng mga tupa ng Panginoon. John chapter 10 verse 4. Ang sabi ng Panginoong Jesus ay ito, when he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. So sinasabi ni Jesus na he is the great shepherd. He is the shepherd. At yun daw shepherd, kapag inilabas niya ang kanyang mga tupa, siya ay lumalakad sa harapan nila, and the sheep follow him. Why? Because they know his voice. And Israel knows the voice of their God. Pagdating sa verse 5, a stranger they will not follow. John 10 verse 5, a stranger will they not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. I just remember that nung sinabi dito ng mga awit na where I heard a language that I understood not. So again, hindi yun para sa kanila. Yung katuruan, yung kultura, yung gawain ng mga taga-Ehipto ay hindi para sa piniling bayan ng Panginoon. At hindi nila yun dapat pagtuunan ng pansin. Ang kailangan nilang dapat pagtuunan ng pansin ay walang iba kung hindi ang utos, ang salita ng Diyos para sa kanila. Verses 6 and 7, sinabi ng Panginoon kung anong basihan. Inutusan sila ng Diyos sa sambahin ang Panginoon.
Inutusan sila ng Panginoon na alalahanin ang Passover feast na ito taon-taon. Inutusan sila ng Diyos na umawit ng may kalakasan, ng may kagalakan sa Kanya. Inutusan sila ng Panginoon na walang ibang sasambahin kung hindi siya lamang. At binigay niya yung dahilan. Sa verse 6, ang sabi ng Diyos, I removed his shoulder from the burden, his hands were delivered from the pots. Inalis ko yung burden. Again, sumisimbolo ito doon sa pagiging alipin ng Israel in Egypt. At yung yoke na yun, yung slavery na kanilang kinalalagyan, sila'y pinalaya ng Panginoon mula doon. Sa verse number 7, ang sabi ng Panginoon, Thou callest in trouble. Nung kayo ay nasa panganib, tumawag kayo sa akin. And I delivered thee. I answered thee in the secret place of thunder. I provide thee at the waters of. I prove thee at the waters of Meribah. Again, take note of those patuloy at patong-patong na I removed, I delivered, I answered, I proved. This is God working for His people. Nakita ho natin, kung naalala nyo sa ating pag-aaral sa Sunday School about the Ten Commandments, bago ibinigay ng Diyos yung 10 utos, Kanya munang pinaalala sa kanila na Siya ang Diyos na sa kanila'y nagligtas. At yun yung basihan. Ang sabi sa Exodus 20 verse 1, Exodus chapter 20 verse 1, ay ito, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Pinaalala sa kanila ng Panginoon, Ako ang Panginoon yung Diyos, Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto, Ako ang naglabas sa inyo sa pagkaalipid, Ako ang tumubos, Ako ang nagligtas sa inyo. At anong sumunod sa verse 3? Thou shalt have no other gods before me. At yun din yung takbo nitong awit na ito. Pinapaalala ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit na ito yung ginawa ng Panginoon. I removed His shoulder from the burden. I delivered, I answered, I proved. That's why karapat-dapat lamang na sambahin nila ang Panginoon. Karapat-dapat lamang na sumunod sila sa Panginoon. Karapat-dapat lamang na ibigay nila sa Diyos ang kanilang allegiance and unwavering loyalty and obedience. So, nahandoon ang panawagan to hear God's word. To hear God's word that calls us to worship. Tinatawag tayo ng Diyos na sambahin siya. Tinatawag tayo ng Diyos na nagligtas sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos, again, in application sa atin. The same is true. Ang Diyos ang gumawa upang tayo ay maligtas. From start to finish, it's all the work of God. Pamilyar sa atin ng Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love Him, and to them who are called according to His purpose. Pero pagdating sa verse 29, we will see that golden chain of salvation. Kung saan ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, for whom, take note of the pronoun, He, that is God, for whom the Lord God did foreknew, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So it's Him, it's Him, it's Him. Mula sa foreknowing ng Panginoon hanggang sa glorification, it is the work of God. Kaya marapat lamang na mag-lay claim sa atin ng Diyos. Na pag sinabi ng Panginoon, Thou shalt love the Lord thy God with thine all. Pag sinabi ng Panginoon that we should glorify God in our body and our spirit which are God's. Hindi yun too much demand. Hindi yung katulad ng sinabi ng isang atheist, God is so egotistical. Masyado siyang self-centered. Siya lang ang mamahalin mo. Siya lang ang pupuriin mo. Oh, come on. Bakit laging siya?
Because He deserves it. Kung hindi siya, sino pa? Walang iba liban sa Kanya. At siya ang sa atin ay tumubos. So muli, itong larawan ng Israel na iniligtas ng Diyos mula sa Egypt ay larawan nating mga Kristiyano na niligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At tayo'y tinatawag ng Diyos na purihin siya, na sambahin siya. Well, pangalawa at mabilis lamang, hearing God's word, the sermon or admonition. Ito yung paalala. Ito yung pangangaral. Hindi lang itong awit na ito, hindi lamang panawagan para sambahin ng Diyos, kundi may kasama itong paalala, may kasama itong rebuke. Dahil sa history ng Israel, sadly, hindi ito smooth sailing na kasaysayan. O dito'y markado ng marami at paulit-ulit na pagsuway sa Diyos. Verse 8 ang sabi, "Hear, O my people," tinatawag na makinig. "Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me." Again, nandun yung panawagan na makinig sa Diyos. Pagdating sa verse 9, there shall no strange God be in thee, neither thou shalt worship any strange God. Ito ang isa sa mga mahigpit na utos ng Panginoon. Nasa unahan ng 10 Commandments, thou shalt have no other gods before me. Tinatawag niya ang pansin ng lahat ng kanyang piniling bayan upang sabihin sa kanila ng maliwanag na hindi maaari na may ibang Diyos na sinasamba. At again, pinaalala niya kung sino siya. Verse 10, "I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt." Ako ang Panginoon yung Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt. Ako ang Panginoon na nagligtas sa inyo. Kaya ako lamang ang inyong dapat sambahin. And guess what? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt, ang sabi ng Diyos, "Open thy mouth wide and I will fill it." Ibukas mo ang iyong bibig at pupunuin ko ito. Ang naalala kong picture dito ay yung mga inakay na ibon na naghihintay sa kanilang mother bird. Kung saan yung mga inakay na ibon nakataas yung kanilang mga beak at bubukas-bukas yung kanilang mga ano tawag dito? Beak. Ano Tagalog ng beak? Tuka. Yun. At bibigyan sila nung kanilang nanay. At minsan kawawa daw yung pinakamaliit na ibon. Dahil nabubunggo, natatakpan ng kanyang mga kapatid na ibon, and ang nangyayari ay hindi nakakakain o kapakakaunti lang at patuloy siya magiging maliit, manghihina. O ang sabi ng Panginoon, "Israel, huwag kang matakot, buksan mo ang iyong bibig at pupunuin ko." Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. As if God is telling them na wag niyo nang pansinin yung ibang mga Diyos-Diyosan, hindi niyo kailangan ng ibang Diyos-Diyosan, ako ang magpupuno sa inyo. Walang iba. Maganda ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga mananampalataya. Hindi natin dapat at hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi ni Kristo, "No man can serve two masters," Matthew chapter 6 verse 24. "For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." Again, yung mammon is pertaining to money, pertaining to material things. At maraming mga tao, yes, maaring wala silang Diyos-Diyosan na niyuyukuran, pero they are living for stuffs. Nabubuhay sila para sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Anong sabi ng Panginoon? Lord, kung mabubuhay ako para sa iyo, paano na lang yung bibihis ko? Paano na lang yung kakainin ko? Paano na lang ako mabubuhay ako para sa iyo? As if the Lord Jesus Christ is echoing itong psalm na ito, "Buksan mo ang iyong bibig at pupunuin ko." At ang sabi ni Kristo sa Matthew 6 verse 24, "Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet or your body what ye shall put on. Is not life more than meat, or the body than raiment?" Verse 26, "Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?"
pupunuin ko. Buksan mo ang iyong bibig. So nandoon ang katapatan ng Panginoon. Sadly, pagdating sa verse 11, hindi yun ang nangyari. Sabi sa verse 11, "But my people would not hearken to my voice." Ayaw nilang makinig. Gusto nila ng sumubok sa iba. Gusto nilang umigib sa ibang balon. Gusto nilang tumikim sa ibang Diyos-Diyosan. But my people will not hearken to my voice. Ayaw nilang makinig. At hindi lang sila basta ayaw makinig, hindi lang sila basta apathetic sa salita ng Diyos, merong utos ng Diyos pero wala akong pakialam sa utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "But my people would not hearken to my voice, and Israel would" what? "Would none of me." Ayaw nila sa akin. Listen mga kapatid, ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay pagbaliwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, "Well, I love God, but I don't have time and I will not give effort sa salita niya." Ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay pagbaliwala sa Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Verse 12. "So I gave them up unto their own heart's lust, and they walk in their own counsel." Ayaw nila sa akin? Sige. Sounds familiar? So Romans chapter 1, ang sabi ng Panginoon, verse number 21, "Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish hearts were darkened." Verse 24, "Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves." And we can read on and on and on. Yan ang gusto nyo? Sige. Ano naging resulta? Romans chapter 1 verse 28. "And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient." Ano nangyari? Ano naging resulta? Verse 29, "Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful." Hindi ba ito magandang description ng sanlibutan ngayon? Dahil inayawan ang salita ng Diyos. Hindi ko maalala kung sino ang eksaktong nagsabi, pero merong isang American commentator na nagsabing nung aalisin ang sinasabi daw noon ng mga pastors at mga church leaders, kapag ipinagkatiwala ang eskwelahan o pagtuturo sa mga bata sa gobyerno, aalisin nila ang pananalangin, aalisin nila ang salita ng Diyos. Kapag inalis nila ito, bubulusok sa kasamaan. And that's what we saw. That's what we saw. At mga kapatid, marami rin mga churches, sadly, ang nalalagay sa ganitong kalagayan. Na imbes na magbigay panahon sa salita ng Diyos, mas busy silang pinag-aaralan ng kultura, mas busy silang pinag-aaralan kung ano ang pinaka-latest fashion and trends, mas busy silang pinag-aaralan ng politika. O nawa, tayo ay hindi maging ganun ang description sa atin ng Panginoon. Kung ang mga Hudyo, ang sabi ng Panginoon, "But my people would not hearken to my voice," I hope sa biyaya ng Diyos, every time na meron tayong mga pag-aaral, pangangaral ng salita ng Diyos, we will be described as His people that hearkens to His voice. Verse number, asan na ba tayo? Verse number 14.
O simula na ulit sa verse 13. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Ano yung in a sense na parang, humanly speaking, parang kung sana nakinig sila. Kung sana sila ay nakinig, ano magiging resulta nito? I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. Ay tatalunin ko yung kanilang mga kaaway. Ay yung kamay ko magiging laban sa kanilang kaaway, imbis na laban sa kanila. Verse 15, the haters of the Lord should have submitted themselves unto Him. Again, yun yung description sa mga ayaw makinig sa salita ng Diyos. They're not just apathetic towards God. They hate God. Dapat ay sinabit nila yung kanilang sarili sa Panginoon. But their time should have endured forever. Again, maraming pangako ang Diyos sa Israel. If you remember, children, honor your father and your mother, for this is a commandment that has a promise. Ano yung promise? That it will be well with thee, and thou shalt dwell long in the land. Pero no, they disobeyed. At dinescribe sila ng Diyos bilang haters of God. Verse number 16, dito tayo matatapos. He should have fed them also with the fineness of the wheat. Again, ito sana. Ito sana ang mangyayari. Hindi sila kakain ng mga mumu lamang, kundi they will be fed with the fineness of wheat, and with the honey out of the rock should I have satisfied thee. Pero hindi yun nangyari. Why? Because they did not hearken unto the word of God. Muli, mga kapatid, hindi natin sinasabi na pag nagsimula kang magbasa ng Bible bukas, ay magiging maayos na lahat at biglang dadami ang pera mo sa bank account. No. Pero napakaraming pagkaing espiritual, napakaraming liwanag sa dilim, napakaraming gabay sa panahon ng problema, direksyon sa panahon na hindi mo alam ang gagawin, ang nawawala, ang hindi napapakinabangan. Why? Because we do not hearken to the Word of God. Ang daming kapayapaan sana ng puso't isipan. Ang daming kapahingahan sana ng kaluluwa. Ang daming pagkain sana ng ating spiritual na may kabusugan sa gitna ng problema, may kapayapaan sa gitna ng kalungkutan. If we hearken to the Word of God. So mga kapatid, dalawang bagay ang ating nakita ngayong hapon. Ang salita ng Diyos ay tinatawag tayong sumamba sa Panginoon na nagligtas sa atin. At ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin, makinig tayo. Bigyan nating pansin. Bigyan natin ng matinding kaseryosohan ang mga kautusan, ang mga katotohanan, ang salita ng Panginoon bilang kanyang mga mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala mo. Salamat sa awit 81. Magpaalala sa amin, O Diyos, ng dakilang responsibilidad namin na sambahin ka sa paraan na nahandoon ang kasigasigan, nahandoon ang kahusayan, nahandoon, Panginoon, ang kasiglahan. At gayon din, napaalalahanan kami bilang iyong mga tinubos na kailangan at nakakabuti at magiging malaking biyaya sa amin na aming seryosohing bigyang pansin ang iyong salita. O Diyos, tulungan mo nawa kami na matuto sa halimbawa ng Israel. Na kami, Panginoon, ay hindi mahulog sa parehong kasalanan, kung hindi, O Diyos, sa biyaya mo ay lumakad kami sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Patuloy mong gamitin ang iyong salita sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.